Hindi lamang publiko ang dismayado sa tila pagbaba umano ng diskurso sa pangangampanya dahil kahit ang Commission on Elections gumawa na rin ng aksyon para matigil na ang anumang uri ng pambabastos at iba pang below-the-belt na pahayag ng ilang mga kandidato. At ayon sa poll body, ang mga mapapatunayang gagawa nito, posibleng madiskwalipika. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Nakarinig ka na ba ng mga bastos na biro ng mga kandidatong nangangampanya? Mga birong below the belt o mapanlait na mga pananalita? Pwede na yang agad isumbong sa Commission on Elections dahil naglabas na ng resolusyon ng poll body na bawal na ang bastos ngayong panahon ng eleksyon. Yung mga paggamit ng foul languages, iiwasan. Yung pag-discriminate as against women, as against elderly, as against PWDs, and as against other vulnerable sectors, ipipigilan din, hindi dapat ginagamit ang entablado. At in fact, sinasabi rin natin na iiwasan yung mga campaign jingles na may double meaning. Sa pamamagitan ng resolusyon ng COMELEC, lahat ng lugar na pinagdadausan ng kampanya, pati na rin ang magiging botohan, ay tatawaging safe spaces o dapat walang anumang uri ng diskriminasyon at pangaharas sa kapwa. Ang parusa naman sa mga mapapatunayang mangbabastos sa panahon ng kampanya, pwedeng madiskwalipika o masampahan ang election offense. Foul language, kinukonsider na natin yan ngayon as election offense and such other election offenses. So makikita niyo po doon sa ating bagong guidelines. Ito po'y bilang response sa mga lumalabas lately na sa ating palagay may mga kabastusan at saka yung mga the use of languages na hindi dapat not necessary. Kung hindi naman anya sila makatanggap ng reklamo, nakabantay pa rin ang COMELEC sa mga magpo-post sa social media. Yan ang kadahilanan kung bakit natin kinreate ang mga committees, task forces na yan para mapadali ang pagrereklamo ng mga kababayan natin. We empower our citizenry through the use of social media. Tatandaan nyo, may social media ngayon. Napapanood namin, napapanood ng lahat at hindi madidinay ng kahit na sino. Ang una namang nasampulan ng COMELEC sa polisiyang ito na si Pasig Congressional Candidate Christian Sia na nagbiro tungkol sa mga solo parent, sumagot na sa unang show cause order ng COMELEC. Pero may isa pa siyang dapat sagutin at ito naman ay ang umano'y body shaming sa kanyang mismong staff. Amin naman kahit na ma-delay yung pag-file niya, it doesn't matter naman kasi importante, binigyan namin siya ng opportunity. Kung sakasakali, one will be treated independently from the other. Kung sakali mag-file ng disqualification sa isa, ay meron pang isa pa na pwede rin maging ground ng disqualification. So kung gaano kadami ang acts committed, maaaring ganun din kadami ang election offenses at ganun din kadami ang disqualification cases. May kinakaharap din si Sia na kaparehas na petisyon sa Korte Suprema at na-showcause din naman siya ng mataas na hukuman. Bukod naman kay Sia, may iba pang nasampulan ng COMELEC. Ngayong araw nga lang, naglabas sila ng sulat para naman kay Mocha Uson, kandidato sa pagkakonsehal sa Maynila dahil sa umunoy double meaning na campaign jingle nito. Babala ng COMELEC, sana iwasan ang malalaswang jingle. Yung ating magiging pakiusap sa kanya ay sana nga mapakinggan naman niya. Ito naman ay para sa ikabubuti rin niya. At yung mga naniniwala sa kanya, sumusuporta sa kanya at sa mga makakapakinig doon sa naman po ang dating ay parang may bastos na salita. Ginawa natin yan ng barangay SK elections sa isang kandidato sa Nueva Ecija. Sinulatan natin siya. Ang gusto ng COMELEC, inclusiveness. Bukas naman anya ang tanggapan ng COMELEC sino mang nais magsumbong sa kanila laban sa mga mambabastos na kandidato. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.